Paborito mo talaga si Tipaklong at si Langgam, no? Sige, upo ka dito. Basahin ko. Mag-best friend si Tipaklong at si Langgam. Ayan, no? Pero, may sikreto si Tipaklong kay Langgam. May relasyon sila ng asawa ni Langgam. Nung nabuking ni Langgam ang totoo, na-emblero na siya. Galit na galit siya. Sabi niya, walang iya ka! Walang iya ka! Nagtiwala ako sa'yo! Excuse me, ganyan ba talaga ang kwento niyan? Basahin mo na lang kaya ang libro. Yes, because I've read the original Aesop version. Maganda yan. Talaga po? Nabasa mo na ba ang librong yan? Marunong ka bang magbasa? Ay, ang judgmental niyo naman, madam. Di ba pwedeng mas maganda lang yung naisip kong story, ah? Ay, naku, kayo na nga magbasa dyan kay Girlie. Tumbling na ako sa parlor. Sige, bye-bye, Girlie. Hikit mo. Okay. Sige. Ako na lang ang magbabasa sa'yo. Okay. Matindi ang sikat ng araw. Abala si Langgam sa pag-iimpok ng mga butil ng bigas para sa tag-ulan. Hindi siya tumitigil dahil alam niyang umaasa sa kanya. Kahit pagod na ang kanyang paa at kamay, tuloy-tuloy pa rin siya. Inisip ni Langgam, di bale, pagdating ng tag-ulan, hindi kami mapuputo. Si Tipaklong din, maghapong nagpapahinga. Nagpapahinga? Ako si Tipaklong. No, hindi ako usually ganito. Alam mo, pumapasok ako 365 days in a year. In fact, I was voted CEO of the year. Hindi ka naniniwala? Oh, hindi gawain ng Tipaklong to. Langgam ako. Industrious. Dapat ikaw din. Iligpit mo na yung hinigaan natin. Dapat bata pa lang, tinitrain na para maging